Ngayon ho mga bossing, nasa na ba tayo? O eto, puntahan muna natin yung sinasabi pinapakalat ni Congressman Lebiste, mga bossing, Christmas bonus or kung whatever na ano sinabi niya, ano inilagay niya. Pakinggan ho natin ito mga bossing, no? Ito po yung explanation. Halos karamihan o halos lahat po. Actually, wala yatang kumakampi dito kay Lebiste, mga kababayan eh. So, isa lang po yan sa patunay na puro paninira na lang po at walang katuturan yung mga pinagsasasabi ni Congressman Leandro Lebiste. Unang-una, doon sa Cabral Files niya, si Redon binanatan niya. Sinungaling. Ano sinabi? Ang sabi niya ano daw ho, may 150 million insertion si Redon. Samantalang July lang po naging congressman. Ulit si Redon. Noong 2024, hindi naman po siya congressman. Pangalawa, mga kababayan, yung sinasabi niya na si Vince Dizon ay matutulungan at ma-authenticate ni Vince Dizon yung kanyang file na inagaw daw po kay Yusek Cabral. Hindi naman daw ho, sabi ni Vince. Pangatlo, mga kababayan, yung mga patay kasama doon sa listahan niya. So halata po, nahula-hula lang at dinagdagan, binawasan itong listahan na pinapakalat niya ho. Kaya nga bigla siguro sabi niya, ay hindi na, ayoko na nga. Sa New Year hindi na ako magsasalita. No, sa New Year ayoko na. Nalungkot po mga DDS dyan, mga kababayan. Si Hagedorn nga yata, kasama pa din ho eh. Ngayon, eto, bago matapos yung taon, may pinapakalat, may linatag siyang tseke. Yung tseke ho yata na yun, yun yung mga sweldo bilang congressman. Pakinggan ho natin kung ano po yung sagot ng mga congressman sa ipinapakalat po na maling impormasyon ni Lebiste. Bonus bang natatanggap na ganun kalaki ang mga kongresista? Sabi ho ni Congressman na Leandro Lebiste, sa inyo, ano bang totoo? 2 milyon daw. Una sa lahat, siguro kailangan mo natin banggitin, no? Talagang meron ko talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies eh. Nakailan na? Kailangan pa bang pakinggan? Kailangan pa bang paniwalaan, mga bossing? Halata na lang po na nag-iingay si Leandro Lebiste, mga kababayan, dahil nga pinapa-shutdown yung kanyang solar niya na biruin niyo po, 2% lang daw po ang na-deliver samantalang nagkamal siya ng bilyon-bilyon dahil doon sa solar na yon. Kayo po, pagka hindi i-deliver yung inyong mga binayaran na like example, yung mga binayaran ninyong tawag dito, ipapagawa ninyo. Ano gagawin nyo? Mabubwisit kayo, ipapahinto nyo na lang di ba? Si Congressman Lebiste at isa na naman po ito doon sa mga halimbawa po noon. Ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million na Christmas bonus. No? So, ibig sabihin, may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista. Para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin. Tingnan nyo, nagtutugma yung mga sinabi. Nila Puno, sino pa? Meron pang isa katabi ni Leandro Lebiste habang siya ay ini-interview. At nung sumagot nga, nagsabi na, hindi. No, para yan doon sa mga extracurricular na mga gawain ng mga kongresista, hindi Christmas bonus. Biglang sabi ni Leandro Lebiste? Biglang kumambyo ho, mga kababayan. Sabi, tama naman po yun, tama naman. Wag naman pong ihinto. Kaya lang, kailangan tingnan. Biglang kambyo ho, mga kababayan. Ganyan na mga DDS lagi. No? Pagka nahuhuli, pag nabubuko, kumakambyo na lang bigla. Diyan din kay Terry Redon, kumambyo bigla. Itong si Lebiste. Ano ang sinabi? Una, mismong sinabi niya yung pangalan ni Terry Redon. May insertion din po si Congressman Terry Redon. Nung binalandra siya, nung binara siya, biglang bawi. Hindi po. Yung Bicol Saro Party List po ang tinutukoy ko.
Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Nagalit yung mamamayang Pilipino. Ayun, bumawi, biglang kumambyo. Pangalan lang daw ng West Philippine Sea yung tinutukoy niya. Pero alam natin lahat, mga bossing, hindi naman tayo bata lahat. Di ba? Na yung mismong West Philippine Sea ang gusto niya tukuyin doon. Mga maka-China. Sa kapritsyo. Dahil ang bonus ho ay yung pong 13th month tsaka 14th month pay lang ho na binibigay ho sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. Ano mga DDS, laging ganyan at puro ganyan na lang yung gagawin ninyo sa ating bayan? Pahirap na lang kayo. Kunyang Life, shoutout at Aurelia Adena ng Cereza Force. Puro na lang pahirap, hatak pababa. Ito ang Pangulo, ang gobyerno, talagang nagtatrabaho na ho. Talagang gustong supilin, gustong ubusin yung mga korap. Pero hindi sa pamamaraan ng puro pagpe-fake news ninyo. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso ng 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. Para ho pagtugmain lang natin, baka meron lang kumbaga issue dun sa definition of terms. Yung kaperahan bang binabanggit mo na yun, aabot ba ng 2 million yun? Dati, I think mas maliit, no? Noong 2013. Pero again, ito po ay mga hindi para sa sahod o salapi ng kongresista mismo, kundi Para ibulsa ng kongresista. Para sa mga extracurricular na pwedeng gastusin, na pwedeng pangangailangan nung kanilang mga distrito. para sa mga opisina. So, Para sa mga opisina, yung mga pambayad na mga papel, etc., pasahod sa mga tao, ibig sabihin, dagdag ho yan sa mga panggasto sa mga aktibidad at mga programa po ng mga kongresista at opisina. Apo, so anong tamang term doon kung kapag dinidistribute sa inyo yung ganong halaga tuwing bandang year-end, kung hindi siya bonus? At expenses, mga kasama yan doon sa listahan po ng mga iba't ibang mga extraordinary miscellaneous expenses na ibinibigay sa mga opisina. No? So sa madaling salita ho, mga kababayan, etong si Lebiste, etong ginagawa niya ngayon, mini-mislead ang taong bayan upang sa ganon masira ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Francis Scumba Jr., no? Kung wala pong West Philippine Sea, di dapat wala ring North, South, East, Tagalog, Timog, Hilagas. Sabi ni Marcoleta yan eh. Di ba? Tuloy. So, I think yun yung kailangan ho nating gawin pong definition doon. No? Ibig sabihin, hindi yan po sa mga wallet at pitaka, pang bakasyon at kapritsyo ng pong mga kongresista. Pero Kundi ginagamit yan para sa mga aktibidad, gawain at programa ng mga opisina. Opo, yun hong kaperahan na binabanggit mong na yun, Kong Terry, ay aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Yung kami naman nila. Kaya lang, mislead yung ginagawa ni Lebiste. Kung inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo, at saan ho nang gagaling yung ganong klase ng pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House budget, no? So, ibig sabihin, kasama ho yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance expenses po ng Kongreso, no? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total nito po mga gastusin po. Hindi naman pala palihim eh. Kasama naman pala talaga eh. Kasama sa pinagmimitingan, nakalathala sa lahat, ipinapaalam sa lahat. No? Mismo mga kababayan pati ho yung mga minority ng Kongreso, sinasabi nila mali yung mali yung pinapakalat ni Lebiste eh. Paano yan? Walang kakampi. Talagang tatahimik na ho yan si Lebiste. No? Pakiram wala nang kakampi. Biruin mo, majority, minority, pinapasinungalingan yung sinasabi niya.
na Christmas bonus na 2 million. At sino pong nagde-decide kung magkano po ang idinidistribute the budget sa ganun, Kong? At equally ba talagang amount na Standard ba natatanggap yun? o standard ba yun? I think regular po yan eh. Regular po yan even across administrations, across speakerships, across regimes. I think yan po yung typically binibigay po at the end of mga sessions pagka ho nagkaka-break. Kasi syempre may patlang ho, no? Na I think mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan in between sessions. So yan po yung mga binibigay panggastos po sa mga Dali, yun, naalala ko na. Mismo si Egay Erice, nandun katabi, sana sa gilid, ni Congressman Lebiste. Nung sinasabi niya, Christmas bonus, etc. Yung gano'n. Ano sabi ni Erice? Wala. Hindi naman. Mislead talaga, mga kababayan. Sabi ni Elson Hinsona, alam ko bagsak na bagsak ang Pilipinas at ang bilihin sobrang mahal. Ang ibang Pilipino, walang trabaho. Punta ka ng mall nung Kapaskuhan, no? Nagkalat yung mga kapwa natin Pilipino, nagsa-shopping, lalo na ho nung Disyembre. Mahal ang bilihin, mga naka-iPhone. Walang trabaho, madaming pan-shopping. Baka yung mga DDS na lang ang natitira talaga na mahirap sa Pilipinas, ha? Kasi sila lang naman ho ang nakikita natin na reklamo ng reklamo ho, mga kababayan eh. Di ba? Baka yung DDS na lang po. Kagaganyan nyo, kagaganyan ng mga DDS, naku po, ang ending niyan, baka hindi na pabalikin ang mga Duterte